Etong lalaking to, hindi lang isa, hindi dalawa, 30 pagkakakilanlan ang ginamit. At kahit peke ang lisensya niya, daang-daang buhay naman ang naligtas niya. Pero teka, ang tanong, dahil nakapagligtas ba siya ng mga buhay, hindi lang isa kundi daan-daan, absuelto ba siya? O isa pa ring kriminal? Noong 1970s, sa California, isang lalaki na laging pormalang suot, may ngiti ng kumpiyansa at may hawak na stethoscope na parang props sa pelikula, nagpakilala bilang isang Dr. Gerald Barnes. Isang graduate daw sa Harvard. May master's degree. May mga pasyenteng lumalapit at nagsasabing, "Doctor, you saved my life." Pero may isang problema. Wala siyang medical license. At higit sa lahat, hindi siya doktor. Si Gerald Barnes, o kung minsan, Dr. Gerald Anderson, Dr. Gerald White, Dr. Gerald Parker, ay isang ordinaryong tao lang na gustong maging somebody. Wala siyang natapos na med school. Wala siyang lisensya. Pero may talento siya sa panlilinlang at sa medisina. Paano nangyari yon? Simple lang. Marunong siyang magbasa. Marunong siyang mag-obserba. At higit sa lahat, magaling siyang umarte. Noong unang beses siyang nagpakilala bilang Dr. Gerald Barnes, ginamit niya ang pagkakakilanlan ng isang totoong doktor. Dr. Gerald Barnes ng Stockton, California. Pumunta siya sa isang clinic. Nag-apply. Dala ang mga forged documents. Walang nagduda. Mabait, articulate at matalino. At higit sa lahat, mukhang kagalang-galang si Gerald. Nang tinanggap siya, nagsimula siyang mag-check up ng mga pasyente. At sa gulat ng lahat, gumaling sila. Tandaan nyo, wala pang AI noon o Google. Saan siya nagbabase ng mga irereseta niya? Di ba? Hindi naman siya nag-aral ng med school. May mga pasyente raw na may chest pains, binigyan niya ng tamang gamot. May bata raw na may lagnat, kumaling pagkatapos ng consultation gamit ang kanyang mga reseta at mga advice. Wala ni isa ang nagreklamo. Sa katunayan, marami pa ang bumalik. Oh my God. Kaya ang tanong ng mga tao ngayon, paano niya to nagagawa? King ina, ano siya? Modern albularyo? Manghihilot? Pero nagre-reseta ng mga modern medicine. Mga drugs, di ba? Anyway, ayon sa mga nakatrabaho niya, si Gerald ay obsessed sa pag-aaral ng mga medical textbook. Gumigising siya ng maaga, nagbabasa buong gabi. Parang self-taught doctor pero peke. Pero siyempre, hindi magtatagal ang ganitong klaseng gawain. Dumating ang isang pasyente, may heart condition. Nagkamali si Gerald ng diagnosis. At ang pasyente namatay. Dito nagsimula ang investigasyon. Tinawagan ng ospital ang tunay na si Dr. Gerald Barnes. At doon nila nalaman. Sabi niya, yung totoong Gerald Barnes, hindi ako yan. Wala akong clinic sa Riverside. May gumagamit ng pangalan ko. Padang. Nang mabunyag ang katotohanan, parang bomba ang pumutok sa medical community. Paano nakalusot ang isang fake doctor sa loob ng 4 na taon? Tapos, noong 1980, nahuli si Gerald.
sa kasong impersonation, forgery, at practicing medicine without license. Pero ito ang nakakagulat. Sa korte, umiyak ang mga ilang pasyente. Sabi nila, "He helped me. He saved my life. Why are you putting him in jail?" Kakaiba, di ba? Isang kriminal na pinagtanggol ng mga tao dahil magaling siya, kahit peke. Nakulong siya. Oo. Pero hindi nagtagal. At pagkatapos niyang makalaya, guess what? Ginawa niya ulit. Iba naman ang pangalan niya ngayon. Ibang lungsod din. Ibang ID. Bagong diploma. Lahat forged. Ginamit pa niya minsan ang pangalan ng isang pediatrician para makapasok sa ibang hospital. At muling tinanggap siya. Muli, nakapagreseta. Muli, nakapagsalba ng mga pasyente. Parang hindi natuto. O baka naman, masyado lang siyang naniniwala na I am actually good syndrome. Pinagpatuloy niya ito hanggang noong 1989. Habang nagtatrabaho siya sa isang private clinic, may nurse na nakapansin ng kakaiba. Lahat ng credentials niya parang kopya lang. Walang official seal, pero photocopy. Tinawagan ng nurse ang board at boom, lumabas ang katotohanan. He is back. Nahuli si Gerald for the second time. At this time, hindi siya pinatawad ng korte. Kulong ulit. Mas matagal na. At habang nasa kulungan, sinabi niya sa interview, "I never wanted to hurt anyone. I only wanted to help." Dito pumasok ang malaking tanong kung nakakaligtas siya ng buhay. Pero wala siyang karapatang maging doktor. Kriminal ba siya? O tagapagligtas? Ha? Kung titignan mo sa isang anggulo, oo, nilabag niya nga ang batas. Pero sa kabilang side, gumaling naman ang mga pasyente. So sino ang mas tama? Di ba? Noon, mga panahon yon, uso pa rin naman ang albularyo sa atin sa Pilipinas, di ba? At mga manghihilot. Siguro may quack doctor din sa kanila, sa Amerika. Hanggang ngayon pa nga, di ba, may mga albularyo pa at mga manghihilot. Madami pa rin naniniwala at madami pa rin napapagaling ng mga to. Hindi naman sila nakukulong. Huh? Siguro dahil nagpapabayad si Gerald. Sa bagay. Anyway, ang totoo, si Gerald Barnes ay maituturing na isang genius at saka fraud. He wanted to save lives, pero ginawa niya sa maling paraan. At sa bandang huli, hindi pwedeng isugal ang tiwala ng isang tao kahit pa mabuti ang intensyon mo. Pag nalaman nilang fraud, kahit kaano ka pa kagaling, mas mabuti na lang sana kung nagpakilala na lang siyang albularyo o manghihilot. At least tanggap ng tao na hindi siya doktor, pero nakakapagpagaling. Diba? Paglabas niya ng kulungan, naban siya sa kahit na anong medical related na trabaho. Wala ng clinic, wala ng stethoscope. Pero ang kwento niya, ginawang case study ng mga hospital. Tinuro sa mga medical student as a warning. Parang ginawa siyang salamin ng mga bagong henerasyon ng med school students. Never trust the title. Trust the practice. Ha? Sabi nga nila, kahit gaano pa kaganda o kabuti ang intensyon mo, pag galing sa kasinungalingan, walang mapupuntahang mabutian. Gerald Barnes wanted to be a doctor so badly that he became one in every way except legally. Maraming salamat sa panonood. Ako nga pala si Sir Sig. At ito
Ang Dilaw na Kandila, Pinoy Horror Comics.